ang bansa nato papuntang Singapore. Kung hindi man, at least at the very least yung mga members at saka yung pamilya ng mga members ma-secure. And then when we go for the foundation, yung mga communities matutulungan natin. Kasi yung foundation, pagka may initial capital yon na papasok ng corporation or ng cooperative, ipapasok doon as donation, makapagpailaw kunyari na 10 barangay o magpatubig o whatever project. There's so many under the sun na pangangailangan, each unique to each municipal barangay, na ang laking tuwa nila na merong nagke-care, meron pang mga Pilipinong nagke-care. Lahat tayo gipit, for example, pero kahit papano may nailabas tayo para lang simulan ito. And that's the beauty of it eh. And then, pagka nagawa yun, the foundation gains credibility, it gains traction, then it can now get funds as grant from other entities abroad who have so much money, they want to pour in sa mga matitino na organizations. Mababait sa buong mundo. It's just a matter of knowing who they are, finding out where they are, and going all out para gawin to. So, the essence of SFGF is tayong tatlong pilar itayo. Cooperative, foundation, corporation. Corporation, when we are able to do it, we will pay the right taxes, 30%, blah, blah, blah. So, if we earn 1 billion, we pay 300 million. Ang laking tulong yon sa gobyerno. Who, kung it chooses to remain corrupt and incompetent, then at least, in our case, na kumikita ka ng 1 billion, for example, may 700 million kang neto, we can reach out and touch the lives of Filipino people kung nasaan yung nangangailangan. And that's a lot of help. Ika ng 3 taong rally, nga eh. Walang tatayo. Tayo sa SFGF, tumatayo na sa ganitong paraan. Everybody takes the left lane, some take the right lane. We are moving forward, center lane. Tuloy-tuloy, highway to prosperity. Hanggang doon lang ako. Okay. Tapos niya, kunyari, 100 na kambing, give and take, para madaling maintindihan, mga anak yan, Tagalawa. So, over time, 100 na kambing, meron kang 200 na kambing. 200, ibenta mo kahit 5,000 na, over time, magkano yun? 2 million yun. Kung dalawang beses, 1 million yung una. 1 million. Kung dalawang beses mga anak sa isang taon, 2M. Imagine yung 2M, yung pera mo, pwede na ibalik. Kung nag-invest tayo ng 2 million, soli ko na. Okay, kung hindi ko pa may soli, kumikita na yung pera mo ng 12%. Di ba? And then, yung 10% ng 2 million, kunyari, in 1 year, 200,000. Meron ng simula yung welfare fund. Walang pupunta niya, kundi mag-improve, mag-expand. So, eventually, we will choose the right ones, hindi natin ibenta. We continue upgrading, and then, we increase our capacity. Another 100 na kambing, another 200 na kambing, 500 na kambing, until we reach the 1,000 na eventual target. 1,000 na kambing. So 1,000 na kambing, kunyari na isoli ko na yung kapital ninyo, 1,000 na kambing, mga anak, Tagalawa, ilan na kambing yan? 1,000. 2,000. 2,000. Benta mo na 5,000 rin. Ba? 2,000 yun. Dalawang beses mangyari, 20 million 20 yun. million. Saan ang galing yun? Doon sa initial na 100 na kambing. That's why it's very important, ma-set up tong 100 na kambing, may kulungan, may facilities, maayos yung protocol, yung standard na hindi ka malugi, no? Properly. Ang dami naman sa YouTube, ang dami ng mga eksperto. You learn from them. And then you develop or innovate your own protocols na mas maganda dun sa
existing na mga protocols ng iba. Yung 1,000 na kambing na kumikita ka ng mga 20 million a year. Ano yung 10% ng 20 million? Ng 20 million? 10%? 200. 2 million. 2 million. Punta sa welfare fund yun. Now, you have built a welfare fund, continue building the welfare fund such that lahat nakita 10% sa welfare fund. Sino makinabang sa welfare fund? Members. Di ang ganda. Magkasakit ka, apply ka sa member sa kasi member ka, apply ka, sir, pwede makatulong. O sige, the board will decide, tulungan ka. May standard. Kung magkano yung welfare fund, magkano yung pwedeng life-threatening na pwedeng itulong sa'yo, o kaya mga burial, o kaya whatever na, na sakit, may standard na Kunyari, pagka may tutulong na may namatayan, 20, bigyan ng 20, laking tulong yon kesa sa wala. And then eventually, nag-step 2, step 3, step 4 kami. Kumita ka na 100 million, magkano pupunta sa welfare fund? 10%. Magkano yun? 10 million. Lumalaki. Di ba? Lumalaki. As we continue taking in members, lumalaki na yung welfare fund. Kaya na nating i-sustain yung mga members na nangangailangan. Tayo ng 100 million, 200 million, 1 billion, dumating tayo doon sa punto na yon kasi step 2, 3, 4, 5, no? You can just imagine one day SFGF can buy franchises of these big ticket companies na Jollibee, McDo. We maintain our own franchise, Inasal, Chowking, mga ganun ba, Mercury Drug, 7-Eleven, all over the country. That's another way of having passive income, kumapasok na lang yon, no? Para to sa kumpanya. But that doesn't stop there. We now will have a position where we can invest in real estate, hectareage ng lupa, which we can develop para mas umunlad yung Basta yun ang standard na 10% lang ang kita punta sa welfare fund. And then yung welfare fund will take care of the members. And then we can set aside money para to sa foundation. We set it up, under na yon. Yung sinasabi ko na makatulong sa mga 2,274 pa ang mga barangay na walang kuryente. Imagine, nasa na tayo, malapit na magunaw ang mundo. 2,000 mahigit na barangay pa rin ang walang ilaw sa Pilipinas. What if we come in, we have the financial capacity, we have the alliances with other organizations, we set up there yung nila, solar power nila. Yes. O libre kuryente nila. What if we set up their solar water na drinking potable water na out of solar ek na yan, and then boom, meron sila. What if we set up their own livelihood base dun sa naangkop sa kanilang lupa, sa kanilang area, not only kambing, pwedeng pananim, whatever. So exciting siya kasi it opens up, SFGF will open up a lot of possibilities para sa kababayan natin. Thank you.